got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS, Trending and Battle Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC-TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ang oras sa buong Pilipinas, eksakto 6:06 ng umaga. Ikwento mo sa mundo ang iyong gawa, para ang iba ay kumilos at magkusa. Dahil ang lahat naman ay may talino, ipaliwanag kung bakit dapat magbago. Magkaisa sa gawa, wag lang sa salita. Kamay ay itaas, kumilos ng kusa.
isa lang mithiin. Dahil dapat tayong lahat ay magkaisa para sa isa. Advokasya, advokasya, ko'y dapat ninyong alamin. Advokasya, ko'y dapat din niyong gawin. Advokasya, ko'y dapat din may baguhin. Dahil ang advokasya ko'y para sa kabutihan. Magkaisa sa gawa, wag lang sa salita. Kamay ay itaas, kumilos ng kusa sa pagtutulungan. Bigat ay gagaan, pagkakaisa ang kailangan ng bayan. Ipunin natin ang lakas, bawat bisig ay pag-isahin. Kumilos tayo lahat para sa isa lang mithiin. Dahil dapat tayong lahat ay magkaisa para sa isa. Advokasya, advokasya, ko'y dapat ninyong alamin. Advokasya, ko'y dapat din niyong gawin. Advokasya, ko'y dapat din may baguhin. Dahil ang advokasya ko'y para sa kabutihan. Advokasya! Magandang umaga muli Sabado at makakasama niyo po kami sa palatuntunang advokasya. Muli po ito po si Bong Ariola at aking partner. Tina Nolasco. Magandang umaga. Umaga partner, May na at mabuhay po ang hanay ng ating manggagawang Pilipino maging sa pribado, sa gobyerno. Yung mga partner, marami kasing, alam mo, pag taga-gobyerno ka, maraming batikos, diba? Pero tandaan nyo, kung walang maglilingkod sa gobyerno, hindi rin po uusad ang bansa. Yes, at public yung mga service yan eh. politiko na may mga, sa tingin nyo, pagkukulang, meron namang laging eleksyon. Saka meron na tayo ngayong paraan para mapuna. Kung wala ring maglilingkod dyan, mula sa barangay hanggang sa Malacanang, hindi rin po mabubuo ang isang bansa. Hindi uusad. Kailangan po yan. So, lahat po yan ay manggagawa, be it yung Pangulo at yung pinakahuling hanay, lalo na sa barangay na napakalakas, di ba, ng barangay partner. Kaya mabuhay ang lahat ng manggagawa, kung ano man yan, maging basta't marangal na trabaho. Masaya at maging laging positibo, laging inspirado. Yan ay kasama sa ating mga tungkulin bilang mga manggagawa. Lalo na yung mga manggagawa rin sa mga simbahan partner dahil kailangan din natin ng spiritual. Lahat ng uri ng manggagawa. So, muli, mga ka-advokasya, mga advocates, naalala ko pala nung ako'y nasa Knights of Columbus partner. Nakakuha pala ako ng Columbus ka pala, partner. Dumating pala sa position, mayroon ako tinatag na worthy advocate. Yun. Talagang nakatadhana sa'yo itong programa, partner eh. May position kasing ganun doon. Sa council. Advocate. Advocate, So, anyway, so May 2. At kahapon nga, birthday ni binabanggit May. natin. May. Si May. Uy, birthday ngayon ng ate ko. Happy birthday, happy ate. birthday, Ate Angeline Nolasco. Happy birthday dito. Happy birthday. Mamaya pa iba nating babatiin. So, dahil kahapon ay Labor Day nga at maraming nakapagpahinga, maraming nakapag-long weekend. Siguro out of town pa yung iba. Yes, sana all. Bigyan natin ng pagkakataon naman na mapakinggan ang hanay din ng mga gawa. Pero,
hindi dito sa NCR. at hindi lang sa Luzon at hindi sa Visayas. Kundi saan? At kundi sa Mindanao. Yun, lumayo-layo naman tayo para Lumayo tayo. malaman natin ano ba ang mga programa ng dyan sa Mindanao, particular syempre itong ating topic, ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa kanilang Nagulat mga ako kanina, manggagawa. sabi mo mole. Parang I remember that time si Cablas Ople. Siya yung isang nagisnan ko na inabot mo ba yun? Siya yung naririnig ko na lang. Minister that time. Oo. So anyway, makakasama natin ang Director of Research Planning and Policy Development Services, Ministry of Labor and Employment, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, via Zoom, si Engineer Dimaporo Jocolano. Engineer, good morning o maayong buntag, magandang umaga dyan sa inyo. Magandang umaga po, Sir Bong and Ma'am Tina. I would like to greet everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning po sa lahat ng mga manggagawa, hindi lang po dito sa Bangsamoro Region but of course sa lahat po ng mga kapatid natin manggagawa sa entire Philippines po. Una po sa lahat, Engineer, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon para sa panayam na ito dahil mahalagang malaman, partner, itong mga programa din doon sa Bangsamoro, no, para sa mga manggagawa, lalo na kakagunita lamang natin o kaka-celebrate lang natin ng Labor Day kahapon. So, Engineer, simulan na natin. Ano ba ang mga programa nyo dyan sa BARM para sa mga manggagawa? Unang-una, gusto ko sanang pasalamatan lahat ng mga kasi nga, di po ba Labor Day natin kahapon. So, nag-celebrate po si Ministry of Labor and Employment dito sa Cotabato City ng Labor Day. So, pinapasalamatan ko po lahat ng mga dumalo at sa lahat ng mga taong nasa likod ng selebrasyon. Maraming salamat po and congratulations for the big events na successful yung event. So, Ma'am Tina, yung isa po sa mga programa ng Ministry of Labor and Employment, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, meron po kaming Bangsamoro Integrated Livelihood Program, which is ito yung Integrated Livelihood Program na intended to generate employment and uplift the economic condition of the poor and the marginalized workers in the entire Bangsamoro region. Second, meron din po kaming Community Emergency Employment Program, which is now tinatawag namin or sa pangalang Workers Emergency Assistance Program, para po ito sa workers na severely affected at yung nawalan ng trabaho due to the calamity and disasters. And for the number 3, we also have the Bangsamoro Tulong Hanap Buhay para sa ating disadvantaged information sector workers or yung B2PAD. Ito po ay community-based package of assistance that provides safety net through temporary wage public employment project to vulnerable, marginalized, and displaced workers. Meron din po kaming pang-apat, the Skills and Entrepreneurial Development for Overseas Bangsamoro Workers. Ito po ay vocational training program. Nagbibigay ng startup capital focusing on returning overseas Bangsamoro workers, equipping them skills, knowledge, and hands-on experience for local employment and future re-employment abroad. Director, balikan natin yung Integrated Livelihood Program. Paano nyo to isinasagawa? Sino yung mga qualified dito? Ang qualified po yung mga Bangsamoro workers na yung mga displaced and marginalized workers po dito sa Bangsamoro region. So meron po kaming dalawang program or project na binibigay sa kanila. First is the SETACART project and the second is the BREED project. Again, Engineer, BREED, anong project ka? BREED. BREED. BREED po. Ano po ito? Anong project po ito?
Ito po ay assistance program Okay. po sa mga rural workers association po. Oo. Nabanggit din ni Cash Engineer. assistance. Tulong Opo, pinansyal po. cash assistance po. Yung technology. Startup capital. Startup capital. Okay. Apo. Pampuhunan, kumbaga. Yung isa po isa Setacart. Nabanggit kanina ni Engineer Partner, may programa rin sila para sa mga OFW. Tama? Mga returning, Oo, mga nagbabalik Apa. nating mga kababayan. Ano pong mga programa ito? Apo. Yes, engineer. Go ahead. Ano mga programa yung para sa mga OFW, mga hindi na babalik, mga biglang napauwi, at yung iba, yung mga gusto na talagang mamuhay sa Pilipinas? Apo, yung skills and entrepreneurial development for overseas Bangsamoro workers po. Okay. Ano pong mga, eto po ba ay binibigyan sila ng certification o employment? Ano pong mga trabaho ang nakaabang para sa ating mga OFW na residente dyan sa BARM na nagbabalik bayan? Apo, actually po, vocational training program siya, which is nagbibigay po ang ministry ng startup capital. Para at least pansamantala meron silang panimulang puhunan habang naghahanda sila sa panibagong buhay nila dito sa pagbabalik nila sa Pilipinas. So karamihan ay technical skills development at yun yung mga assistants. Matanong ko, Engineer, meron ba dyan mga yung BPO partner na meron na ba dyan? Umabot na ba dyan yung mga Umabot na ba BPO? dyan? Yung Oo. tinatawag, mas kilala sa tawag na call center? Aba, so far po wala pa po tayong ganong program dito po sa Okay, yung mga sa trabaho Bangsamoro. dyan, mga nag-invest Meron dyan. na ba dyan? Mga sa company na may mga BPO. Actually po, for now, marami pong mga bagong project or bagong mga company na pumasok po sa atin, but wala pa pong collaboration with the ministry. Okay. Curious ako, partner, kung meron silang unique program dyan sa BARM na wala dito sa Luzon, sa Oo Visayas. nga, di ba? Meron po ba ang mole na program dyan sa BARM para sa mga manggagawa na hindi dito pinatutupad o wala dito? Isa pa yung karamihan kasi maraming nag-aaral, kahit nag-aaral sa probinsya, lalabas ng probinsya pupunta ng yung Metro opportunity, Manila. At yung iba naman talagang lalabas dito lang ng bansa, di ba? Paano nyo ina-address din yun, Engineer? Sige po, yung Actually, kakaiba meron muna. kaming program which is a temporary employment. Ito po yung Workers Emergency Assistance Program. Workers Emergency lahat- Assistance. Workers Emergency Assistance Program. Paano po yan? This is temporary employment. So, nagbibigay po kami ng 15 days, 10 to 15 days na work para po sa mga affected na manggagawa. Lalong-lalo na po yung dahil sa calamity, dahil sa disasters. So, yun po. Mayroon pong 10 to 15 days na work na binibigay namin sa mga manggagawa. Ano pong klaseng trabaho ito, Engineer? Halimbawa ba, ito ay ano bang kind ng employment binubuksan ng mole para sa mga ganitong mga manggagawang na apektuhan na halimbawa ng kalamidad, biglang nawalan ng trabaho? Apo, community-based po siya. Kung saan po sila nakatira, doon po natin sila binibigyan ng, kumbaga doon, kung saan ang area nila, doon po natin sila pinapatrabaho. Kumbaga, So, kung may opening doon at naghahanap halimbawa ng employee ang isang kumpanya o negosyo doon nyo i-refer o doon nyo papapasukin yung empleyado na to within 15 days. hindi po, kami po yung nagpa-facilitate ng work nila. So nakikipag-coordinate lang po kami sa barangay. So si barangay po yung nagbibigay sa kanila ng trabaho. Okay. Nagsasabi na ito yung trabahuin ninyo. Pwedeng sa barangay or pwedeng sa mga canals, cleaning of canals. Parang din yung mga program din dito na mga cash for work din. Parang yung tupad. Oyster, tupad. Oo. After nun, Engineer, ay ano nang kahinatnan nating mga manggagawa after nung mag-render ng ganun?
Apo yun, binibigyan din po namin sila ng pagkakataon like nagsisik kami sa mga establishment kung may mga available pa sila na pwede nilang i-open para sa mga manggagawa na nawala ng trabaho. Okay. Matanong ko, partner, Engineer, magkano ang daily rate dyan? Yan, oo. Magkano ba? Minimum. In Cotabato City, 411 po. 411 So pesos. kung like merong Manila-based na company at meron dyan, anong masusunod po? Yung rate ng Manila o yung dyan sa inyo? Actually po, may mga company or agencies na nandito naka-base din from Manila. So, nag-stick po talaga sila kung saan sila nanggaling. Like for example, kung galing po sila ng Manila, so yun po yung pinapalo nila na, kung anong daily rate. Minimum rate. Pero, pero hindi na rin po namin yung kinu-question since mas mataas po sa minimum rate dito po sa farm. Okay. Engineer, madalas ang counterpart nyo dito na DOLE, madalas dyan nagsusumbong ang ating mga manggagawa. Diyan naman sa mole, ano pong madalas na inirereklamo sa inyo, sinusumbong sa inyo, dinudulog sa inyo ng mga manggagawa dyan? Based on my experience din talaga, since ako po yung head ng Cotabato City Field Office, so marami na rin po ako mga experiences na encounter sa mga reklamo ng ating mga kababayan na manggagawa dito po sa Bangsamoro Region. So isa po dyan is, actually pinakamarami po is mga security agencies na nakakaranas ng minsan mababang pasahod, sobra sa oras. minsan yung mga mababang pasahod po, minsan yun yung karamihan na nakikita naming issues na dinudulog po ng mga kababayan natin dito sa Bangsamoro Region. Ibig sabihin, mas mababa pa sa minimum wage ang natatanggap nila, engineer? Karamihan po, ganun po yung nangyayari. Sa mga private establishment po, yun po yung karamihan na na-experience. But then, since nga, naiintindihan din namin yung part ng employer, pero kailangan din talaga nila sumunod sa standards. Anong tugon ang ginagawa ng mole? Halimbawa ay may mag-report sa inyo ng ganyang insidente. Anong mga hakbang para masolusyonan yung ganyang problema? Nagsiset po kami ng conference meeting with the employer together with the employee para mapag-usapan. So, kung kailangan magkaroon ng settlement, ginagawa po namin through single entry approach, same with the national, yun din po yung ginagamit. So, yun po yung ina-adapt din namin na approach po. Para maiwasan muna yung kaakaso na magsasampahan ng mga reklamo. Isi-settle. Kung ano yung kailangan. Kaya lang nga, minsan talagang nagkakamatigasan dyan. Dito, napakarami niyan. So, at least natutugunan yung mga ganyang issue. Mababang pasahod at yung mga ibang benepisyo, engineer, na mamonitor nyo ba yan? Na ibibigay ba ng tama? Ibibigay ba ng mga agency? Oo, yung SSS, PhilHealth, iba pang mga benefits. Meron po kaming routinary monitoring na ginagawa. Talagang bumababa kami sa ground. Binibisita namin lahat ng establishment and nagkakandak kami ng technical advisory visits. So para at least ma-monitor din po natin ang status ng mga manggagawa natin. Engineer, gaano karami yung workforce dyan sa inyo, sa inyong datos? Ilan po? Actually, bilang manggagawa? So far, wala pa po kami nakakuha ng exact talaga na numbers from PSA. But sa ministry po, base po sa mga kinakandak naming monitoring and technical advisory visit. So, umaabot din po ang nasa tala namin, sa data namin na umaabot din po ng almost 100,000 po. Engineer, ano itong Sagip Manggagawang Bangsamoro program niya dyan? Para po yan sa mga
kabataan na pinapatrabaho po ng mga magulang. Sagip Batang Manggagawa. Yung mga minor. Minor ba ito? O Child labor. Opo, mga minor po. Child labor po. talamak o mataas ba ang kaso ng child labor sa Bangsamoro? Hindi naman siya sa gaano kataas. Pero medyo marami-rami na rin ang tala namin. But so far, since may programa kaming Sagip Batang Manggagawa, so paunti-unti na rin po natin nai-limit o naiiwasan yung mga ganong kaso ng mga kabataan. Ano? So, ginagawa po. Opo. Pero merong mga ibang kabataan na sila mismo may gusto. Paano ito tinutugunan, Engineer? Opo, meron nga po kaming programa na Sagip Batang Manggagawa, which is nagbibigay kami ng livelihood and educational assistance. So tinutulungan namin ang mga magulang nila na para hindi na nila mapatrabaho yung mga anak nila at in-encourage namin yung mga anak nila na mag-aral na lang. Oo, paano nakakarating sa inyo yung ganitong kaso? Meron po bang mga nagsusumbong na eto, bata pa lang, pinagtatrabaho na ng pamilya? At kapag po nalaman ninyo ito, ano po bang ginagawa nyong approach? At paano nyo ito, kumbaga, anong bukod dun sa scholarship or sa pagpapag-aralin tong mga batang ito, yung magulang, anong pananagutan nila or meron ba kayong sanction o anong ginagawa ninyong hakbang? Opo, unang-una pong ginagawa namin, base na rin po sa advice ng aming minister na si Muslim Inchi Sema na talagang gusto niyang tutukan namin itong problema ng mga kabataan. So ang ginagawa namin, nagkakandak kami ng visitation and profiling sa lahat ng mga Engineer? Break yung signal. Oo, engineer? Bibitirin muna natin yung sagot ni engineer partner. Establish muna yung connection yung ni engineer. Sa mga katutunin pa lamang, nakasama po natin si Engineer Dimaporo Jocolano, Director of Research Planning and Policy Development Services, Ministry of Labor and Employment ng Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. So, mag-commercial muna tayo. Break muna tayo. Magbabalik po ang advokasya makalipas ang ilang paalala. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, with MX3, with MX3, dito ako believe. I am
Venus Raw, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ko'y dapat din yung gawin. Balik tayo sa programang Advokasya. Muli po kami po ang inyong nakasama. Ako si Bong Ariola at aking partner. Tina Nolasco. Partner, batiin mo natin yung mga... May babatiin ka. Happy birthday. Oo, nako, ang daming nagbe-birthday ngayong buwan ng Mayo, pero... Happy birthday kay May. Kay May. May birthday. Mendoza, iba pala yun. Eto, binabati ko ng belated happy birthday si Tatay Joseph Contreras. Belated happy birthday din kay Sister Evelyn Naya. Happy birthday! At happy birthday sa aking kapatid nga, no, na nagbe-birthday. May happy birthday ba tayo dyan, partner? Eto na. Yan. Music, please. Happy birthday, Ate Angeline Nolasco. And happy birthday kay Nanay Belen Fernando. Happy birthday, Nanay Belen. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat. At shout out na muna sa mga ka-FB. Alberto Dolyasin, good morning. Ana Besinyo, Anthony Abrenica, Abdul Sayap, good morning, Disarit. Jimmy Punsalan Villa, Efren de los Reyes, si Angelo Ridaha, kape-kape daw tayo. Kape-kape. Ako, salabat lang ako, Angelo. Medyo pause. Happy long weekend, God bless, from Malolos, Bulacan. At si Marilu Jeronimo from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Si Randy Archaga Santisas. At si Revelito Magallones, watching from Victoria, Tarlac. Eto sa ating YouTube, eto si Teresita Atchanza, si Nathaniel Ravelo, si Ini Edoro, si Lorivic Balaan, ayan, sa Honolulu, Hawaii, si Calixto Jacinto, good morning. Yan, Colonel Dean Gasik, yan, binabati. Mayor Zani. Hindi nabate. Nung nakaraan. At si Heidi Galangarin, good morning sa inyo dyan. Senyor Nilo Chowa, buenos dias. At si Mr. Noma Reynon, magandang umaga. Good Balikan morning. natin si Engineer Poro Jocolano. O yung nabitin niyang sagot tungkol doon sa mga programa nga para sa mga yung sagip bata ang manggagawa. Yung mga biktima ng child labor, ano yung hakbang na ginagawa ng MOLE dyan sa Bangsamoro sa mga batang sa murang edad ay pinagtatrabaho na o nagbabanat na ng buto. Magtrabaho. Yes, Engineer. Apo, yun nga po, isa sa pinakamalaki na gustong tutukan ng ministry na
dahil nga sa ang minister namin si Muslim Sema is a former mayor of Cotabato City. So talagang ayaw niya na meron siyang nakikitang mga kabataan na nagtatrabaho. Gusto niya talaga kung makaya lahat mag-aral. So nagsiset kami or meron kaming programa na para tutukan yung mga kabataan ng Bangsamoro na nagtatrabaho. So nagkakandak kami ng profiling para ma-monitor namin kung may mga existing na mga kabataan or mga child labor na nag-exist sa Bangsamoro region po. Sa monitoring nyo, engineer, anong mga klaseng trabaho ang pinapasok ng mga kabataan dyan sa murang edad? Opo, isa po sa result ng mga pagkandak namin ng profiling pati ng monitoring, so nakikita talaga namin na karamihan sa mga kabataan na nasa lansangan yung nanghihingi na namamalimos, nagasika-sika driver, nagbebenta ng mga cellophane. So, medyo pahirapan din po sa part namin. Opo. Sandbag siguro, mga ganun. Oo. Yan po ang kabuhayan dyan. Oo. Yung mga hard labor, engineer, meron bang mga like construction worker? Cargador, mga construction? Or eto, so, sa construction, meron din pong mga data na meron talagang sa construction. Pero karamihan talaga nasa market. Yung tumutulong sa mga magulang, magbenta ng isda, nagbubuhat ng mga case na isda. So yun po yung karamihan na nakikita namin na kaso ng child labor. Yung may tatanong ka partner kanina? Oo, meron po ba dyang human trafficking? Halimbawa, mga magulang mismo ang nagtutulak sa mga anak nila para pumasok sa mga ganitong klase ng trabaho? Sa human trafficking po, wala pa po kaming naitala na kaso doon. Pero meron po kaming programa na talagang nagkakaroon ng advocacy campaign na paturuan or paliwanag sa mga magulang na mag-ingat sa mga possible or posibleng human trafficking po na mangyari. Kasi minsan hindi nila naintindihan yan. Ang pinapangako lang magiging maganda ang buhay nila. At ito in-offer. Minsan nag-a-advance na nga. Pag nakita ng pera, baka nag-iiba na ang kanilang pananaw at desisyon. So kailangan talaga ito pinag-iigtingan ninyo ng pansin, engineer, dahil marami kasi partner na kinakatwiran lang yung hirap ng buhay. Kung ano lang yung nandyan, sige na, kahit na parang kahit may lason ba yan, kakainin mo na. Kaya nakakalungkot pa dyan minsan, ang mga magulang ang nagtutulak sa kanilang mga anak. Kaya yun ang magandang o dapat mapigilan. Engineer. Opo. Oo. Engineer. Yun po. Opo. Go ahead. Yun po. Tinututukan po talaga namin yan. Although hindi naman talaga natin kaya talaga na makita. Minsan kasi nga yung iba hindi talaga nagsusumbong. Yun. Okay, kahit sabihin natin na merong nag-i-exist na ganyang kaso, pero ang problema walang nagsusumbong. Yun na nga, isang problema rin talaga. Naman nangyayari sa lahat yan na talagang yung hindi pagsumbong at yung hindi rin nila pagtulong sa gobyerno. Alam mo partner, maraming programa ang gobyerno. Ang problema, marami tayong kababayan, puro reklamo. Pag may bago kang programa, reklamo, pa lang yan. Resistant. Ayaw suportahan. Lagi ko sinasabi, hindi kaya ng gobyerno alone. Kailangan talaga sumama ang bawat mamamayan. Oo, at mahalaga din yung information dissemination upang malaman ng ating mga kababayan yung mga programa ng pamahalaan. Kaya maganda tong paraan, partner, para mapaalam sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa BARM, na naabot ng ating talapitan, na may gantong mga programa ang MOLE para sa mga manggagawa. Engineer, magkano ang budget ninyo dyan sa annual budget sa MOLE? Na inallocate ng government. Ng government nyo dyan? Ngayong taon, 2026, almost 500,000 po yung annual budget namin. 500,000? Para sa the whole...
Million. Sorry. 500 million po. Kasama Nagulat ako sa 500,000. Kasama dyan siyempre yung mga pasweldo, di ba? Ng mga workers nyo Okay, sa 500 ministry. million. So pati mga programs pa, 500 million. Sapat ba ito, engineer? Actually po yun po yung isa sa hinaing or hindi naman siya hinaing pa but isa po yun sa gusto sana ng aming minister na sana madagdagan pa kasi nga kulang po talaga lalong-lalo na po yung mga programa namin na para masuportahan po ang ating mga manggagawa. Kumusta ang utilization nyo? Ngayon, ika-5 buwan na natin. Nasaan na yung percentage po ng utilization ng 500 million na yan? Opo, hindi ko po alam ang exact talaga kung ilan yung utilization but I think umaabot na po siya sa nasa 40%. Ang nagagastos na ilalabas para sa mga programa. Kasi partner, yung para sa mga programa. Ang tingin ko kailangan nyo ng maraming workforce niyan to monitor lang lalo na yung katulad yung child labor. Saka talaga dapat mapalawak yung information na dissemination campaign para malaman ng lahat na meron kayo ditong gobyerno. Oo, meron kayong mole lalo na sa mga manggagawa. Sa pagdating naman, ito malaking issue to partner. Hindi lang sa Bangsamoro o sa yung mga permanent position, plantilla position, contractual. Issue rin ba dyan? Matagal na nasa gobyerno, ay contractual pa rin. Ano pong update dyan sa mga position dyan, sa particular, sa government position? Opo, actually po naman every year may mga propose po na additional positions. So yun lang din po talaga sa dami po ng mga applicants hindi po talaga kayang i-accommodate ng Bangsamoro government ang lahat ng applicant po. Pero lahat po ng ministries ay nagpo-propose ng mga additional positions. Yun ay permanent ang binubuksan engineer. Opo. Opo. Okay, kasi dito rin naman at sa lahat ng dito sa Pilipinas, marami talagang trabaho. It's just that maraming hindi qualified sa government. Kailangan kasi ng eligibility. Kaya yung iba gustong pumasok, habang wala pa, yun, job order. Yan nga, contract of service. Contract of service na tinatanggal yung mga job order. Oo. Balikan nga natin, partner, yung kaninang binabanggit ni engineer na programa. Magkano yung halimbawa ako'y pumasok sa isang livelihood assistance o kaya naman yung binibigay ngang work sa mga naapektuhan na mga manggagawa, magkano ang sahod? At pagka ito ay binibigay yung cash assistance, magkano yung cash assistance or yung kung ito ay under ng program ng MOLE? Opo, yung Workers Emergency Assistance Program po. So, based po yan sa minimum rate po. Kung saan nakabase. Opo. So, like for example, in Cotabato City, meron 411 minimum wage. So, kung 10 days work, so times 10 lang po. Okay. Babawasan pa po ito ng buwis? May tax. Wala po. Okay. So tax free. Oo. Buti na lang nandot na. Ayan ang problema ngayon. Laging iniinda ng ating mga kababayan ang buwis. Pero mahalagang malaman din, nagbabayad din ng tax natin. Ang mga government workers. Yun sinasabi ko. Tama, nanggagaling nga sa buwis, pero nagbabayad din sila. At yung pera niyan, iniikot din nila, binibili rin nila ng mga pagkain o mga services na meron ding tax at bumabalik din. Ikot-ikot lang yan, ika nga. So may mga iba pang mga programa kayo dyan, engineer, na hindi nyo pa nababanggit? Hindi nyo pa nababanggit? Meron pa po. Yung sinasabi kong BREED. Yung Bangsamoro Rural Employment through Entrepreneurial Development Program. So, BREED. BREED. Opo. Ang programang ito ay designed to extend financial assistance subsidy to the conflict-affected communities
and including the communities of the indigenous people. So, community organization po ang target na beneficiary. Oo. Ito namang engineer, yung Bangsamoro Labor Conciliation and Arbitration Board. Ano po itong programa? Apo, actually hindi po siya programa. Isa po siyang ang BLCAB or the Bangsamoro Labor Conciliation and Arbitration Board or the BLCAB ay tinatag sa ilalim ng Bangsamoro Labor and Employment Code. Ito ay nagsisilbing sentro para sa pagresolba ng mga labor-related issues within the Bangsamoro region. So, ang magiging function nitong BLCAB is same din po sa National Labor Relations Commission or the NLRC. So ito ay diyan pwedeng magsumbong ang ating mga manggagawa, sila ang tumutugon. Ganun po ba ang mandato nitong board na ito? Apo, actually po ito po yung pinakamataas na board na kung saan yung sa level ng settlement, pag hindi po makaya sa settlement, so i-refer po ito sa BLCAB. Okay. But for now po, for the information po, bago lang po na-create itong BLCAB. So, nasa quad pa po kami ngayon na actually nag-conduct na rin ng series of meeting para pag-usapan yung mga possible na ma-approve na organizational structure ng BLCAB. Yan, at least, ganyan talaga, engineer, nagsisimula. At least malaman ng lahat ng mamamayan dyan na nandyan ang gobyerno, lalo na sa hanin ng mga manggagawa, maraming programa na dapat nilang samantalahin at pakinabangan. So, with that, maraming salamat sa inyong panahon sa pagbibigay ng mga informasyon para sa hanin ng manggagawa dyan. Mabuhay ang Ministry of Labor and Employment sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maraming salamat po sa inyo, Engineer Dimoporo Jocolano. Maraming salamat po, Sir Bong and Mayong Ma'am Tina. buntag, dahagang salamat. Maraming salamat. Mayong buntag, salamat. Ayan po, ka-advokasya. At sana yung mga manggagawa natin, mas marami kayong benepisyo sa totoo lang. May mga non-monetary naman partner. Ano ba sigaw kahapon? Magkano ba ang hinihinging dagdag? 200 pesos. 200 across the board. So, tingnan natin yung iba kung hindi kaya. Kasi babalansin din natin. May mga lugar na talagang hindi kaya, may mga lugar na kaya. Pero balansin natin. Tingnan natin sa mga ibang pakinabang sa natin. Hindi lamang yung dagdag sweldo. Okay. Sa oras na 6:45, babalik po ang advokasya makalipas ang ilang paalala. This time check is brought to you by May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno Advocacia. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Bibigyang boses ang bawat ating... Balik tayo sa programang Advocacia. Muli kami po inyong nakakasama. Tina Nolasco. Takpo po si Bong Ariola. So, partner, may babatiin lang muli tayo ng isang happy birthday. At ito ay binabati ni Heidi ang kanyang brother na si PJ Geranggarin. Uy, 60 years old na siya today. Ito, happy birthday. Happy birthday. Ayan, nawala yung happy birthday. Oo. Say happy birthday. Happy birthday na lang. Ayan. Anyway, happy birthday, 60 ka na. So, samantalahin mo at pag-aralan mo yung mga benepisyo being dapat a i-avail senior yan. citizen. Ako, dahil partner, dual citizen na. inaaral ko na ng inaaral. Kasi malapit ka talagang na. may mga lapses eh. Minsan hindi alam noong mga naka-frontline. Ito lang yung sinabi nung may-ari eh. Like sa 20% discount for the like food. Hindi tinatanggal yung VAT. Dapat walang VAT yung senior citizen eh. At napakarami pang benepisyo. Dapat talaga yung OSCA, Office of the Senior Citizen Affairs, mga barangay, mga LGU,
aralin nyo yan at i-disseminate nyo yung information para wala nang talo-talo doon. Ano ba ang kasama, ano bang hindi? At dapat inform dyan, bukod sa senior citizen, sa tao na dumating na sa 60 years old na edad, dapat yung mga business establishment, aware ang mga empleyado nila dyan para walang talo-talo. Batas yan eh. Ano bang problema nyo dyan, di ba? Hindi naman yung citizen nang hingi lang yan basta. Di ba? Anyway, so... Yan. Si Tita Cora Caburaw, si Ma'am Beth Gray, Teresita Chansa. Mayor Happy Seni. listening. Listening daw. Watching, listening. Si Jun Gache, salamat po sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa radio drama. Salamat po. Kailan ba ako dyan sasali? Engineer Mark Gonzales at Judge Boyd Mapili. Good morning po sa inyo. Happy listening. At si NCRPO Director, General Anthony Abrin. Good morning po. Good morning, Tita Lydia Evangelista, Brother Manny Payumo, Sister Dali Makawili. Happy listening. Alright, partner. Tayo ay next Saturday ulit. Oy. May lumilipad. Nakikinig. Susunod po dito ang special on Saturday. Siyempre, of course, kasama Dr. Cesar Chavez at congratulations. Yes, Boss CBC, congratulations ang best program host sa Gandingan Awards 2026. Congratulations. Was Dr. CBC. Congratulations. So with that, hanggang sa susunod na Sabado po, muli kami po ang inyo nakasama. Ako po si Bong Ariola at aking partner. At ako naman po si Tina Nolasco. Muli, ito po ang Advokasya. Maraming salamat. Bye-bye. Happy weekend. Tumunog na ang Gandingan